Noong Mayo 2008, sa gitna ng malakas na ulan sa isang madilim na bahagi ng South Luzon Expressway, SLEX, sa Laguna, isang sedan ang bumangga sa guardrail at biglang nilamon ng naglalagablab na apoy. Kalunos-lunos ang tanawin. Wasak na wasak ang sasakyan at hindi na makilala. At ang driver na lalaki ay hindi na nagawang makalabas. Ang kanyang asawa na himalang nailigtas mula sa passenger seat ay humahagulgol habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang mister. Ang buong bansa ay nakiramay sa isang batang buntis na nawalan ng asawa sa isang trahedya. Ngunit para sa isang veteranong investigador na rumesponde sa lugar, mayroong kakaiba. Kung nag-slide ang sasakyan sa basang kalsada o sinubukang umiwas sa panganib, dapat ay may mga bakas ng gulong, ang tinatawag na skid marks. Ngunit walang kahit anong bakas sa kalsada. Tila ba sinadyang inapakan ang silinyador patungo sa kamatayan, diretso sa nag-aapoy na sasakyan. Noong 2008, bihira pa ang dashcam. At ang lugar ng aksidente ay isang blind spot na hindi abot ng anumang CCTV camera. Ang mga duda ay natupok kasama ng apoy at ang kaso ay isinara bilang isang simpleng aksidente dahil sa kapabayaan ng driver. Lumipas ang 3 taon. Ang dating buntis na halos walang pambayad upa at palipat-lipat sa mga murang apartment kasama ang kanyang asawa ay isa ng socialite na nakatira sa penthouse ng isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Bigese, humihigop ng champagne at nagpapakasasa sa karangyaan. Sa kanyang bank account, nakadeposito ang ali 100 milyon ang presyo ng buhay ng kanyang asawa. Nang akala ng lahat ay nakalimutan na ang lahat, mula sa isang itinapong lumang laptop, biglang lumitaw na parang multo ang mga naburang search history mula sa araw na iyon. Sa isang lumang diary na ibinigay ng ina ng biktima sa mga pulis, nakasulat ang taos-pusong tala ng isang lalaking nagsakripisyo para sa kanyang asawa. Isang lalaking pinatay sa ngalan ng pag-ibig. Bakit hindi umilaw ang brake lights noong gabing iyon 3 taon na ang nakalipas? Isang basurang walang ingat na itinapon ng babaeng nagplano ng perpektong krimen ang magiging mitsa ng lahat. Bago tayo magsimula, kung pipindutin ninyo ang subscribe button, sisiguraduhin kong magiging maganda ang araw ninyo. Simulan na natin ang kwento. Disyembre 2011, alas 5 ng madaling araw. Ang isang eskinita sa Gilmore, Quezon City ay sinlamig ng isang freezer. Sinira ng tunog ng sirena ang katahimikan. Isang kinakalawang na metal na pinto ang puwersahang binuksan at sumugod sa loob ng isang opisina ang mga operatiba mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Huwag kayong gumalaw. Lahat kayo, kamay sa ulo. Sa sigaw ng hepe, nagtilian at nagpagulong-gulong sa sahig ang mga lalaking kumakain ng instant pancit canton. Ito ay isang pagawaan kung saan binubuo at ibinebenta ang mga nakaw na piyesa ng computer, isang chop-chop na computer shop. Walang paligoy-ligoy, sinimulan ng mga pulis na halughugin ang lugar, sinisipa ang mga kahon at ibinabaliktad ang lahat. Nang tanggalin nila ang isang panel sa kisame, bumagsak ang 12 ng laptop kasama ng makapal na alikabok. Aba, jackpot tayo rito, sarkastikong sabi ni Police Captain Bautista. Boss, saan galing lahat ito? Galit na sumigaw ang may-ari habang nakadapa sa sahig. Sir, nagkakamali po kayo. Binibili lang po namin to bilang second hand. Second hand? Huwag mo kaming lokohin. Umismid si Bautista. Dinampot niya ang isang itim na bagay na nakasiksik sa isang sulok. Isa itong luma at sira-sirang laptop na halos basag na ang case at nababalutan ng alikabok. Ano to? Ginawa niyo bang patungan ng kaldero? Sobrang luma na. Sumulyap ang may-ari. Yan po. Napulot lang po yan sa basurahan sa BGC. May isang mayaman daw doon na nag-renovate ng bahay, kaya itinapon lahat ng gamit ng mister niya. Sobrang luma, kaya pinabayaan ko na lang. Taga BGC, ganito na lang kadali para sa kanila magtapon ng gamit?
Walang interes na isinilid ni Bautista ang laptop sa isang evidence bag. Hindi niya alam na ang basurang iyon ang magiging susi sa isang misteryo ng nakalipas na 3 taon. Ilang araw ang lumipas sa analysis room ng PNP ACG sa Camp Crame. Halos mamatay sa antok si Agent Sarmiento sa harap ng tambak na hard drives. Hawak niya ang lumang laptop mula sa Gilmore. Parang awa mo na. Sana gumana ka sa isang bukas lang. Ilang araw na akong hindi umuuwi. Nang buksan niya ito, isang malinis at bagong format na screen ang lumitaw. Gamit ang kanyang restoration software, sinimulan ni Sarmiento ang proseso habang humihigop ng malamig na kape. Kung format lang ang ginawa at hindi na overwrite, may matitira pa ring bakas. Isang green bar ang unti-unting napuno sa monitor at isa-isang lumitaw ang mga naburang file. Habang tinitingnan ang search history, nanlaki ang mga mata ni Sarmiento. Ano to? Ang mga search term na bumungad sa kanya ay masyadong detalyado at nakakakilabot para sa isang simpleng kuryosidad. Life insurance claim, car accident simulation, lason na walang bakas, pampatulog na gamot, epekto. Nakaramdam ng kilabot si Sarmiento habang kiniklik ang mouse, parang manual. To para sa krimen. Nanginginig niyang tiningnan ang user information at isang pangalan ang lumitaw. Username, Reyna C. Reyna Cruz. Sino ka at bakit ka naghahanap ng ganito? Tiningnan ni Sarmiento ang petsa ng mga search mula huling linggo ng Abril hanggang kalagitnaan ng Mayo 2008. Binuksan niya ang isang search engine at nag-type, Mayo 2008 car accident SLEX. Agad lumitaw sa pinakataas ang isang news article. Tragedya sa SLEX, Mr. Patay, buntis na Mrs. Sugatan. Nanlaki ang mga mata ni Sarmiento nang iklik niya ang artikulo. Ang litrato ay nagpapakita ng isang babaeng tulala sa tabi ng abo ng isang sunog na sasakyan. Ang mga detalye ng aksidente ay tumutugma sa mga search term sa laptop. Bingo! Siya nga. Sinipa ni Sarmiento ang upuan at tumakbo papunta sa kanyang hepe, si Captain Bautista. Kapitan, tingnan niyo to. Malaking isda to. Tumingin si Bautista mula sa kanyang monitor. Ano yon? May nahanap ka na namang server ng online sabong? Hindi po, Kapitan. Natatandaan niyo po ba yung kaso ni Jose Santos, 3 taon na ang nakalipas, yung nasunog sa SLEX? Mukhang hindi po yun simpleng aksidente. Biglang nagbago ang itsura ni Bautista. Kinuha niya ang telepono. Major de la Cruz? Ako to. Kailangan kong pumunta ka rito sa ACG. Yung kasong matagal mo nang kinukulit sa akin. Mukhang kailangan nating buksan ulit. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok si Major de la Cruz ng Homicide Division. Mukha siyang puyat. Ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Ang kaso ni Jose Santos? Anong meron? Itinuro lang ni Sarmiento ang monitor. Habang tinitingnan ito ni De La Cruz, kinuha niya ang isang luma at kupas na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Binuklat niya ito at nakita ang isang entry. Mayo 15, 2008, Jose Santos, patay. Kailan ang petsa ng mga search na yan? Tanong niya. 1 linggo bago ang aksidente hanggang sa mismong araw, para siyang nag-ensayo para sa D-Day. Itinuro ng daliri ni De La Cruz ang mga salitang sadyain ang pagkasira ng preno sa screen. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tama nga ang kutob ko. Hindi yun simpleng aksidente. Bumalik sa kanyang alaala ang eksena 3 taon na ang nakalipas, ang kalsadang walang skid marks. Ang buntis na asawa na nakatanggal ng seatbelt at ang katawan na halos hindi na makilala dahil sa pagkasunog. Lahat ay kahina-hinala ngunit walang ebidensya. Isinara ni De La Cruz ang kwaderno. Sarmiento, kopyahin mo lahat yan at yang laptop na yan. Kunin niyo ang bawat hibla ng alikabok sa keyboard para sa DNA. Sige po, Major. Mukhang overtime na naman ako. Tumingin si De La Cruz sa bintana, nagngangalit ang mga ngipin. Akala niya kapag itinapon sa basura, tapos na ang lahat. Hindi ngayon.
Itataya ko ang buong karera ko, hahanapin ko ang babaeng yan at hahabulin ko siya hanggang sa impyerno. Sa malamig na hangin ng analysis room, nagsimula na ang laro para sa katotohanang 3 taon nang nakatago. Kinabukasan, unang pinuntahan ni De La Cruz ang bodega ng ebidensya sa Camp Crame. Ang amoy ng lumang papel, amag at alikabok ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, naghanap siya sa mga kahong puno ng mga cold case. Jose Santos, ito na. Ibinaba niya ang isang manilaw-nilaw na folder at pinagpagan ang alikabok. Sa loob, naroon ang autopsy report at mga litrato mula sa crime scene. Kumuha siya ng magnifying glass at sinuri ang isang litrato sa itim na aspalto. Kitang-kita ang wasak na sasakyan, ngunit ang mata ni De La Cruz ay nasa kalsada, hindi sa sasakyan. Wala talaga. Imposible to, umiling siya. Sa isang basang kalsada, normal na mag-iwan ng itim na marka ang gulong kapag biglang nagpreno. Likas sa tao na tapakan ng preno kapag malapit na sa kapahamakan. Ngunit ang kalsada sa litrato ay napakalinis, na para bang pinunasan. Ibig sabihin, hindi man lang inapakan ng preno, binuklat niya ang mga dokumento ng insurance. Nanlaki ang kanyang mga mata sa halaga ng life insurance, ay 100 million. Ano? Mas malaki pa to sa panalo sa loto, napamura si De La Cruz. Masyadong malaki ang halaga para ituring na isang simpleng aksidente. Dali-dali siyang umalis at nagtungo sa head office ng isang malaking insurance company sa Makati. Pumasok siya sa opisina ng branch manager. Si Manager De Leon po, tanong niya. Isang lalaking nasa 40s na nakasuot ng mamahaling suit ang nagulat na tumayo. Siya ang humawak ng insurance policy ni Jose Santos. Ako nga po, bakit po may pulis dito? Nandito ako para sa insurance policy ni Mr. Jose Santos noong 2008, sabi ni De La Cruz habang umuupo. Kinakabahang naupo si De Leon. Sa pader, nakasabit ang mga tropeo at plaque ng top sales agent at manager of the year. Si Mr. Santos, ang sahod niya noon ay nasa 16,000 lang kada buwan, pero kumuha siya ng insurance na may 100 million na payout. Ang buwanang premium niya ay halos kalahati ng sahod niya. Paano niya yun na-maintain? Diretsyong tanong ni De La Cruz. Pinunasan ni De Leon ang pawis sa kanyang noo. Mahal na mahal po kasi ni Mr. Santos ang pamilya niya. Bilang isang padre de pamilya, gusto niyang siguruhin ang kinabukasan ng asawa niya. Kahit magutom siya, magbabayad siya ng insurance. Manager De Leon, magtapatan tayo. Pin-falsify niyo ang income documents niya para maaprubahan, hindi ba? Nakita namin sa records, pinalabas ninyong ini na 5 milyon ang taunang sahod niya. Namutla si De Leon. Matagal na po kasi yun, hindi ko na po maalala. Hindi mo maalala ang isang EIN 100 milyon na kontrata? Sige, baka ito maalala mo. Anong relasyon ninyo ni Reyna Cruz? Nagulat si De Leon. Wala po, kliyente lang po ang asawa niya. Kliyente lang. Pero bakit ang dalas ng tawagan ninyo pagkatapos ng aksidente? Nag-aalala ka bang baka ma-delay ang bayad o nagyaya kang mag-celebrate? Hindi na nakapagsalita si De Leon. Alam na ni De La Cruz na hindi lang siya isang ahente kundi isang kasabwat. Ilalabas na namin ang subpoena para sa bank records mo. Tingnan natin kung masasabi mo pa ring hindi mo maalala. Malamig na sabi ni De La Cruz bago umalis. Pagkaalis niya, napaupo si De Leon sa sofa, nanginginig habang hinahanap ang kanyang telepono. Samantala, sa isang penthouse sa BGC, isang marangyang party ang nagaganap. Si Reyna Cruz, nakasuot ng designer dress at alahas na nagkakahalaga ng isang bahay, ay napapaligiran ng mga socialite. Reyna darling, I heard your latest investment was a huge success. What's your secret? Tanong ng isang kaibigan. Ngumiti si Reyna. Wala namang secret. Swerte lang. Isang regalo na iniwan ng yumaong asawa ko para hindi ako maghirap.
Nagkunwari siyang nalungkot at ang lahat ay humanga sa kanyang katatagan. Pagbalik sa presinto, tiningnan ni De La Cruz ang mga litrato ni Reyna. Isang larawan niya na umiiyak sa burol 3 taon na ang nakalipas at isang larawan mula sa party kagabi na nakuha sa social media. Si Jose Santos nabubuhay sa isang barong-barong na may ulaman 3,000 na upa, kumakain ng pansit canton. Tapos itong babaeng to nagpapakasasa sa BGC gamit ang pera mula sa pagkamatay niya. Nang gigigil, nasabi ni De La Cruz, dumating ang isang tauhan niya. Major, eto na po ang call logs ni Reyna Cruz at Manager De Leon. Kinuha niya ang mga papel mula 3 buwan bago ang aksidente hanggang sa araw mismo at pagkatapos mabayaran ng insurance, puno ng tawagan ang kanilang record. 1 linggo bago ang aksidente, halos 12 dosenang beses silang nag-usap sa isang araw. Hindi sila kliyente at ahente. Magkasintahan sila, sabi ni De La Cruz habang binabagsak ang papel sa mesa. Nagpaplano ng 100 milyong pagpatay. Isang gabi, hindi tumigil ang tawagan. Gumuhit siya ng isang malaking linya sa pagitan ng mga litrato ni Reyna at De Leon sa whiteboard. Lahat, makinig, nahuli na natin ang buntot nila. Umpisahan na ang pangangaso. Haluhugin ang lahat ng bank accounts nila. Mag-issue ng subpoena. Kinabukasan, nagpunta si De La Cruz sa isang maliit na pabrika sa Valenzuela kung saan nagtrabaho si Jose Santos. Kinausap niya ang manager na si Mang Cardo. Napakabait at napakasipag na tao ni Jose, sabi ni Mang Cardo. Hindi ko pa rin matanggap na ganoon ang sinapit niya. Totoo yan, sabi ng isang katrabaho. Parang hindi makabasag pinggan yung tao. Gusto kong malaman kung kumusta ang sitwasyon niya sa pera noon, tanong ni De La Cruz. Pera? Lagi siyang gipit, sagot ni Mang Cardo. Sabi niya, dumaan lang daw ang sahod sa ATM niya. Tuwing tanghalian, pansit canton lang ang kinakain niya sa isang sulok para makatipid sa 50 na kanin-ulam. Salungat ito sa sinabi ni De Leon. Sabi niya, buntis daw ang misis niya kaya kailangan niya ng maraming pera. Kaya kahit walang overtime, nagtatrabaho siya, dagdag ng katrabaho. Bukod sa sahod niya rito, may iba pa ba siyang pinagkakakitaan? Bawal po sana ang sideline dito, sabi ni Mang Cardo. Pero tuwing weekend, nagbubuhat siya ng mga kargamento sa isang bodega. Trabaho sa pabrika sa umaga, buhat sa bodega sa gabi. Halos mamatay na siya sa pagod. Nap-clenched fist si De La Cruz. Isang taong nagtitipid sa 5 na pagkain at nagbabanat ng buto para sa pamilya pero sinasabing kusang loob na kumuha ng insurance na napakamahal. Imposible. Sunod niyang pinuntahan ang isang junk shop sa Tondo. Ang amoy ng langis at kalawang ang sumalubong sa kanya. Hinarap niya ang may-ari, si Mang Boy. Tungkol po sa isang sasakyan na dinala rito noong 2008, yung nasunog sa Slex. Kinabahan si Mang Boy. Nako, ang daming sasakyang pumapasok dito. Paano ko matatandaan yon? Malaking balita yon. Imposibleng hindi mo maalala. Yung sunog na kotse. Oo, naaalala ko na. Ayaw ko sanang kunin kasi malas. Pero pinilit ako. Ayon sa record, dinurog niyo agad ang sasakyan bago pa man opisyal na maisara ang kaso. Hindi ba't karaniwan? Iniimbak nyo ng ilang buwan ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Wala na kasing lugar, saka pangit tingnan. Hinila ni De La Cruz ang isang upuan at umupo sa harap ni Mang Boy. Mang Boy, ngayon ang pagpapasya kung mananatili kang testigo o magiging kasabwat sa evidence tampering. Si Reyna Cruz ang nag-utos sa iyo, hindi ba? Hindi po. Makikita namin sa call logs. Makikita namin kung may pumasok na pera sa account mo galing sa kanya. Umamin ka na ngayon o baka madamay ka sa kasong E100 milyon. Kaya mo bang akuin yan? Namutla si Mang Boy at bumulong. Sige na, yung babaeng yon, binigyan niya ako ng pera. Magkano? At anong eksaktong sinabi niya? 3 beses ang halaga ng karaniwang bayad sa pag-dispose.
Cash, sabi niya. Dalhin ko agad ang sasakyan at durugin agad. Gusto niyang maging pancake para walang anumang ebidensya na matira. Nandoon siya, nakatayo at nanonood habang dinudurog ng makina ang kotse. Narinig ko siyang bumulong, sa wakas, malinis na, nakakakilabot na babae. Naging kumpleto ang puzzle sa isip ni De La Cruz. Hindi lang ito pagtatakip ng bakas, kundi isang masusing paglilinis para sa isang perpektong krimen. Tinawagan niya ang kanyang team. Lahat makinig. Baguhin ang investigasyon. Ang kaso ni Jose Santos ay hindi na insurance fraud. Ito ay murder at conspiracy to commit murder. Pagbabayarin natin sila, hindi sa pera, kundi sa kanilang kasalanan. Isang linggo ang lumipas, ngunit walang malaking pag-usad. Hanggang isang araw, may dumating na bisita sa opisina. Isang babaeng reporter na nagngangalang Ana Reyes. Major De La Cruz, matagal na tayong hindi nagkita, sabi niya. Naaalala niyo pa ba ako? Ako ang nag-cover ng aksidente sa SLEX 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa tapos ang kasong yan, tama ba? Ngumiti siya at naglabas ng isang silver na USB mula sa kanyang bag. Ano to? Tanong ni De La Cruz. Nakuha ko ang contact number ng driver ng truck na nasa likod ng sasakyan ni Jose Santos noong gabing iyon. Ito ang kopya ng dashcam footage niya. Dinala niya noon sa presinto pero hindi daw pinansin ng pulis dahil busy daw sila. Nanlaki ang mga mata ni De La Cruz. Pinanood nila ang video. Ang silver na sedan ni Jose ay biglang umikis-ikis sa kalsada na parang lasing. Bigla itong kumabig pa kanan at sumalpok sa guardrail. Ngunit sa sandaling iyon, napasigaw si De La Cruz. Ang brake lights! Hindi umilaw ang brake lights. Pinaus niya ang video. Sa dilim ng gabi, hindi man lang nagpula ang likuran ng sasakyan. Tama po, sabi ni Ana. Kahit sinong driver, kapag nalagay sa alanganin, unang tatapakan ng preno. Ipinadala ni De La Cruz ang video sa forensics. 2 araw ang lumipas, tumawag ang analyst. Major, sinuri namin ang video frame by frame. 99% na ang driver ay walang malay o may pisikal na pumipigil sa kanya mula sa passenger seat. Ang biglaang pagkabig ng manibela ay hindi galing sa driver, kundi itinulak mula sa gilid. Iisa lang ang tao sa passenger seat, si Reyna, isang buntis. Ang pagiging buntis niya ang naging pinakamalakas niyang alibi. Isang buntis na hinawakan ng manibela para patayin ang sariling asawa. Kasabay nito, dumating ang team mula sa financial investigation. Major, may nahanap kami. Hindi direktang nagbayad si Reyna kay De Leon. Ininvest niya ang IN 100 million sa isang private fund na pinamamahalaan ni De Leon. Pero ang management fee na kinuha ni De Leon ay 5%, saan 100 million, milyon-milyon kada buwan ang napupunta sa kanya. Hindi ito fee, ito ay bayad sa krimen. Kumpleto na ang lahat. Pera ang ginamit ni Reyna para kontrolin ang lahat. Cash para sa may-ari ng junk shop at legal na kickback para sa ahente ng insurance. Nagpatayo siya ng isang kastilyo gamit ang pera at siya ang Reyna, sabi ni De La Cruz. Lahat, mag-surveillance tayo sa BGC 24007. Huwag niyong hayaang makatakas ang daga na yan. Mag-request na rin ng hold departure order. Nang gabing iyon, habang kumakain ng instant noodles sa loob ng isang surveillance van, pinanood ni De La Cruz ang penthouse ni Reyna. Nakita niya ang anino ng isang babaeng may hawak na wine glass. Magpakasaya ka muna, Reyna Cruz. Bukas ng umaga, hindi na diamond bracelet ang isusuot mo, kundi malamig na posas. Habang abala ang lahat, nakahanap si Sarmiento ng isa pang nakatagong folder sa lumang laptop, D-Day Simulation. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang blueprint ng krimen. Isang detalyadong plano na may kalkulasyon ng anggulo ng kurbada sa SLEX, ang survival rate ng driver, less than 5%, at ang eksaktong paraan para gumana ang airbag sa passenger side. Mayroon ding mga kaso
tungkol sa mga buntis na nakatanggap ng mas magaan na sentensya. Higit pa rito, may search history na tumutugma sa oras na huminto sila sa isang gasoline station sa SLEX base sa CCTV na nakuha ng pulisya noon. Sleeping pills. Gaano kabilis ang epekto? Pwedeng ihalo sa tubig. Hayop, bulong ni Sarmiento. Agad niyang tinawagan si De La Cruz. Kumuha si De La Cruz ng arrest warrant. Pero bago niya puntahan si Reyna, nagmaneho siya papunta sa isang lumang bahay sa Tondo, ang bahay ng mga magulang ni Jose Santos. Pinagbuksan siya ng isang matandang babae, ang ina ni Jose. Sino po sila? PNP po, ma'am. Si Major De La Cruz. May ebidensya na po kami, pero may kailangan lang po akong kumpirmahin. Sa loob ng malamig na bahay, naroon pa rin ang altar para kay Jose. Mayroon po bang naiwang diary o sulat si Jose? Kinuha ng ina ang isang maalikabok na kahon. Sa loob, may isang lumang leather-bound na diary. Binuksan ito ni De La Cruz. Puno ito ng sulat kamay ni Jose. Pebrero 14, 2008. Buntis si Reyna. Pakiramdam ko, nasa akin na ang lahat. Ang pangalan ng baby natin, Lakandula. Sana lumaki kang malusog, anak. Abril 5, 2008. Namamaga ang mga paa ni Reyna. Kailangan kong mag-research kung paano siya masahiin. Kailangan kong alagaan siyang mabuti. Mayo 1, 2008. Tumaas na naman ang bayad sa insurance. Gusto na ni Reyna i-cancel pero hindi pwede. Paano na sila ni Lakandula kung may mangyari sa akin? Kailangan kong kumuha ng mas maraming trabaho sa bodega. Kahit masira ang katawan ko, poprotektahan ko ang pamilya ko. Nanikip ang dibdib ni De La Cruz. Habang nagpaplano ang asawa niya na patayin siya para sa I-100 milyon, ang iniisip niya ay kung paano aalagaan ang kanyang pamilya. Ang huling entry, isang gabi bago ang aksidente. Bukas, magbabakasyon kami ni Reyna sa Tagaytay. Matagal na kaming hindi nakakaalis. Sana maging masaya siya. Tayong tatlo, magiging masaya tayo habang buhay. Mahal na mahal kita, Reyna. Isinara ni De La Cruz ang diary. Sa isang kamay niya, hawak niya ang malamig na plano ng pagpatay. Sa kabila, ang mainit na talaarawan ng pag-ibig. Ma'am, pwede ko po bang hiramin ito? Ito ang magiging pinakamalakas na sandata para gibain ang kasinungalingan niya. Tumango ang ina habang umiiyak. Parang awa niyo na. Bigyan niyo ng hustisya ang anak ko. Biglang tumunog ang radyo ni De La Cruz. Major, gumalaw ang target papunta sa isang party. Naintindihan, papunta na ako. Huwag niyong hahayaang makawala. Sumakay siya sa kotse, dala ang diary. 3 taon kang naghintay, Reyna Cruz. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na impyerno. Disyembre 24, Christmas Eve. Sa isang VIP lounge sa isang hotel sa Makati, si Reyna, nakasuot ng pulang seda, ang sentro ng atensyon. Itinaas niya ang kanyang baso para sa isang toast nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pulis! Itigil ang tugtog. Huwag kayong gagalaw. Sumugod ang team ni De La Cruz. Naglakad siya papalapit kay Reyna at inilabas ang arrest warrant. Reyna Cruz, inaaresto ka namin bilang suspek sa pagpatay kay Jose Santos. Ano? Nababaliw na ba kayo? Binaliwala siya ni De La Cruz habang binabasa ang kanyang mga karapatan. Isang malamig na klik ng posas ang narinig sa buong kwarto. Nagpumiglas si Reyna, ngunit kinaladkad na siya palabas. Sa interrogation room, kasama ang kanyang abogado, matapang pa rin si Reyna. May ebidensya ba kayo? Nasaan? Pinatay ni De La Cruz ang ilaw at ipinakita sa projector ang D-Day simulation file. Namutla si Reyna, ngunit nagsalita pa rin. Baka may nag-hack lang sa laptop ko. Gawa-gawa niyo lang yan. Binuksan ni De La Cruz ang ilaw at ibinagsak sa mesa ang diary ni Jose. Gawa-gawa rin ba ito? Binasa niya ng malakas ang mga entry, ang tungkol sa pagmamasahe sa mga paa ni Reyna, ang tungkol sa pagtitipid para sa insurance. Habang naghahanap ka ng lason sa internet, naghahanap siya ng paraan para alagaan ka.
Habang kinakalkula mo ang alin 100 milyon, tinitiis niya ang gutom para sa inyo. Biglang tumayo si Reyna at sumigaw na parang baliw. Ano ngayon? Wala siyang kwentang tao. Kahit magpakamatay siya sa trabaho, mahirap pa rin kami. Sinubukan ko lang iligtas ang sarili ko. Anong masama doon? Gusto ko lang mabuhay ng marangya tulad ng iba. Sa likod ng one-way mirror, napailing ang mga pulis. Ito ang tunay na mukha ng halimaw. Malamig na tumingin si De La Cruz. Para sa pera, kinain mo ang sarili mong asawa. Hindi ka tao. Isa kang demonyong mukhang pera. 6 na buwan ang lumipas. Sa korte, sa araw ng hatol, tumayo ang prosecutor. Itinaas niya ang 2 ebidensya, ang D-Day simulation at ang diary ni Jose. Nandito ang 2 talaan, sabi niya. Ang isa ay puno ng pag-ibig at sakripisyo. Ang isa naman ay isang malamig at detalyadong plano ng pagpatay. Hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Sinubukan ni Reyna na gamitin ang kanyang anak para sa simpatya. May maliit pa po akong anak, maawa po kayo. Ngunit hindi natinag ang hukom. Ginamit mo pati ang hindi pa na ipapanganak na sanggol sa iyong krimen. Ginamit mo siya bilang panangga. Ito ay hindi makatao. Hatol. Ang akusadong si Reyna Cruz ay napatunayang nagkasala at hinahatulan ng reklusyon perpetua. Ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang ili 100 milyon, ay kukumpiskahin ng gobyerno. Bumagsak si Reyna sa sahig, humahagulgol. Sa labas ng korte, umuulan. Ang ina ni Jose, hawak ang kamay ng kanyang 4 na taong gulang na apo, si Lacan, ay tahimik na bumaba sa hagdan. Lola, saan po tayo pupunta? Tanong ng bata. Uuwi na tayo, apo, sa tunay nating tahanan. Ilang araw pagkatapos, binisita ni De La Cruz ang puntod ni Jose Santos. Umuulan din, tulad noong gabi ng trahedya. Lumuhod siya at pinunasan ang lapida. Inilapag niya ang diary at isang litrato ni Lacan. Jose, medyo natagalan, pero nalaman na ng mundo ang katotohanan. Nakakulong na ang mga may sala. Itinayo niya ang litrato. At eto, si Lacandula, ang Lacan mo, laki sa lola, malusog at masigla. Ligtas na ang kayamanang pinilit mong protektahan. Pumikit si De La Cruz. Tinupad ko ang pangako ko. Hindi na sayang ang buhay mo. Tumayo siya at naglakad palayo. Ang bigat na 3 taon niyang pinasan ay sa wakas ay nawala. Ang ulan na bumubuhos mula sa langit ay tila hinuhugasan ang lahat ng kasakiman at kasamaan sa mundo. Lahat ay bumalik sa dapat kalagyan. Isang perpektong pagtatapos pagkatapos ng ulan. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento. Mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento.